Mga kwento ni Felmo. Taong 2001. Ito yung yugto ng buhay ko na kamuntikan ko ng ikamatay. Kung hindi ba naman ako may sapagkatimang ay hindi malalagay sa alanganin ng buhay ko. Kami na mga kaibigan ko. Kagaya ng ibang sender mo, Sir Seth, ay isa akong antingero. Malawak ang saklaw ko sa karunungan. Pero gaya ng lahat, may limitasyon din ito. Gusto ko sanang isiwalat ang totoo kong pangalan pero natatakot ako at baka may magka-interes sa akin. Isa pa, may pamilya ako na posibleng maapektuhan ng reputasyon. Kaya tawagin niyo na lamang po akong Jim. Bakit kamuntikan na akong namatay? Alam kong ito kagad ang humatak ng atensyon. Bakit nga ba? Ganito ang nangyari. Kada taon, nagtitipon kami para isagawa ang paganda sa paparating na mahal na araw. Doon lang din ito sa lugar namin sa San Rafael, kung saan dito ako lumaki. Ang mga kasama ko, ilang albularyo, mga kapwa antingero at baguhan sa karunungan. May mga kasama pa nga kami noon na kung hindi ako nagkakamali, miyembro ng kulto. Nakikisalamuha lamang sa amin ang mga hayop na ito. Pinanindigan at tumiwalag na sa grupo pero hindi pa rin maitatanggi ang presensya. Ramdam kong na meron pa rin kadiliman na mga yon. Basta marami kami. Siyempre, nire-respeto namin ang lahat nun. Sa usaping pagpupulong partikular sa pangungumpisal at pagkakarga sa mahal na araw, ay talagang dapat kaming magkaisa. Sa gagastusin at mga kinakailangan dahil nga ang pagraraosan ng mga karga, malayo. Sa lugar ng Madridejos ang unang bungad naming lahat. Dito isinagawa ang kumpisal at cleansing at dito din kami magkikita-kita. Dahil pagkatapos ng lahat, maghihiwalay na kami noon. Ang iba, sa isla ng Kinatarkan, merong sa Cebu, at may sa iba pang isla sa kung saan nila trip magkarga. Magkakaiba kasi kami ng gamit at pananaw, kaya may magkakaiba din ang proseso sa pagkakarga. Maliban na lamang sa pangungumpisal. Lahat kami, mapakaliwa man o kanan, naniniwala sa banal na mahal na araw. Kung sino mang nakikinig dito na may karunungan, alam niyo ito. Isang buwan mahigit ay kinakailangan na naming bumalik noon sa Madridejos. Ito ay kapag natapos ng lahat. Bakit isang buwan? Kasi nga, bumabatay kami sa majority na mga kasapi. Marami kasing nagdadaos ng 49 days. Ilan sa amin sapat na ang isang linggo. Pwede na yon. Pero sinusunod namin talaga ang 49 days. At matapos noon ay magpapang-abot kaming lahat sa Madridejos. May ilan pang nauuna at may ilan ding hindi tinapos at umuwi na lamang. Dito kasi kami magsusubukan sa Madridejos. Hindi nakaila ito sa may mga karunungan na matapos makapagkarga, nariyan nang subukan kung nabasbasan bang muli ang karunungang tangan na para bang bakasyon lamang noon. Bali 3 lamang kami noon na may magkakadikit na karunungan. Kaidaran ko ang mga ito at matagal ko na ding nakakasama. Itago natin sila sa mga pangalang Anjo at Melvin. Para kaming mga pugante noon magpalaboy-laboy sa bukid. Subali ayun na nga. Nailatag na mga plano. At syempre kasama ko pa rin itong si Anjo at Melvin. Sa natatandaan ko noon, matapos namin sa Madridejos, patungo sana kami sa Bacolod. Kaso naisip ko na bakit hindi namin subukang puntahan ang dating pinupunta ng tatay at lolo ko. Sa Leyte ito, sa may Kananga. Nagreklamo si Melvin kasi nga natatakot siya doon. Marami daw kasing aswang doon. Mabuti sana kung may mga karga na kami para maging kampante kami.
Ang problema, na-cleanse na mga katawan namin, pati ang mga gamit nun. Sabi ko naman, naniniwala akong may aswang sa lugar, pero wala namang nangyari sa tatay at lolo ko. Dagdag ko pa, mas magandang pagdausan sa lugar kasi nga napakabanal nito. Kung hindi nyo na itatanong, ang magandang pagdausan talaga ng karga ay yung may presensya ng pusod ng kalikasan. Yung mga lugar na misteryoso, yung mga lugar kung saan maraming mga mutya. At isa na dito ang lugar ng Kananga. Pero ayon na nga't dahil may hatak talaga ng enerhiya ng pusod ng kalikasan ng lugar, aasahan na roon na may mga aswang at iba pang nilalang na posibleng makapanakit ng tao. Pero hindi ako natatakot doon kasi nga nakapunta na sila tatay dito. Hanggang sa nakubinsi ko ang dalawa. Lalo na't sabi ko, sagot ko na ang gastos nun. Hapon yon at kaagad na kaming bumiyahe. Akala ko ay magiging madali lang. Pero inabot kami ng kinabukasan bago pa makarating sa Palunpon. Ang mapait yan. Kinakailangan pang bumiyahe patungong bukid at maglakad ng ilang kilometro. Sa liblib kasi talaga ito sa ibabaw mismo ng Kananga, Leyte. Para bang gusto ko na noong humiga sa lupa nung makarating kami pero may nahabol kami na oras kung kaya't kailangang simulan kaagad ang pagkakarga. Sa araw din kasing yon, sa 3:00 ng hapon, sisimulan ang pagdadasal. Saktong-sakto pa talaga ang pagdating namin noon. Wala kami magagawa kung hindi ang magsimula na. Mahabang oras ang unang pagdadasal. Tapos walang laman ang tiyan maliban na lamang sa tubig. Bawal kumain kapag hindi pa natatapos sa bawat pagkakarga sa bawat araw. Hindi ako nag-isip nun. Doon ko palang napagtanto na wala pala kaming masisilungan. Akala ko kasi may mga bahay, kaso nasa bababanda. At gabi na kaya yon, mapipilitan kaming doon na lang sa gubat mananatili. Ito namang dalawang kasama ko, parang galit sa akin. Sabi pa ni Melvin, pinaasa ko daw sila. Habang nasa biyahe kasi kami, sabi ko baka may mga kakilala si tatay doon na pwede kaming makisilong sa lugar. Pero ayon, humantong sa gubat ang tutulugan namin. Napakaduwag pa naman itong si Anjo. Pasado 11:00 na yon. Natatapos kasi ang pagkakarga sa 10:00. Naghanap kami ng magandang pwesto. Pumuslit kami sa ilalim ng hindi ko matukoy na puno. Parang hahalik na sa lupa ang mga dahon nito. Sa may gitna ay may espasyo. Doon kaming tatlo sa loob. Nagsiga ako para kahit papano. Iwas lamok. Nakatulog agad ang dalawa. Habang ako naman noon ay namamahay. Kahit sobrang pagod ng katawan ko, hindi ko ramdam ang matulog sa lugar. Yun bang hindi ako mapakali. Hanggang sa nakarinig ako ng huni nun. Siyempre, dahil sa alam ko naman ang mga huni ng aswang, mabilis kong napagtanto na aswang ngayon. Para kasing manok o hindi kaya kakaibang ibon. Tapos magiging ikik ng baboy at kalaunan magiging tunog malaking butiki. Ito mga kasama ko, wala pang karga. Kung kaya't hindi nila naramdaman. Tulog na tulog ang mga ito. Sinipat ko ang labas ng punong yon. Sinuot ko pa ang matsikorno ko, yung bakal na nilalagay sa kamao para pang suntok. Napapamura ako kasi nga, naririnig ko ang huni at ramdam ang alinsangan na para bang may paparting na ulan. Pero hindi ko matukoy kung saan banda ang nilalang. Mabuti sana kung hindi kasagsagan ng pagkakarga. May banaag, pero hindi ito sumasapat para makapagbigay ng konting detalye para sa akin. Napaka-agresibo ng mga ito. Mahahalata ang isang nilalang kapag agresibo kung hindi ito nawawala sa paligid. Lalo na kapag may tao. Kumbaga, hindi natitinag. Kaya alam kong may gagawin talaga sa amin yon. Hanggang sa yung huning yon, napalitan na ng kagaskas.
Mabilis kong inalam kung saang direksyon. Nagpapalipat-lipat ito at alam kong papalapit sa amin yon. At kung hindi ako nagkakamali, 2. Ginising ko na ang mga kasama ko. Nataranta ang mga ito. Napahawak pa sa kani-kanilang mga tangan na wala pang silbi sa mga oras na yon. Hindi kasi ito yung tanga na may likas na bisa, kung hindi isang uri ng bertod na pinakain ng dasal nun. Sabi ko na ngayon, anong gagawin natin? Bulalas ni Melvin nun. Magsiga tayo dito sa labas. Wala tayong alternatibo. Asan ba yung langis ko? Sabat naman ni Anjo sabay kuha sa garapang may lamang lana. Napapailing ako kasi nga kumukulo ang laman. Pero kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Kasi nga, nadala ni Anjo ang kanyang lana. Galing ito sa kanyang tiyo na isang biyasang manggagamot nun. Mabilis kaming nagpahid nun. Tapos nagsiga ako sa bungad ng punong yon. Nagliwanag ang lugar pero hindi umaalis ang nilalang. Hoy! Lubayan nyo kami! Kapag lumapit kayo, papatay namin kayo! Sigaw ko nun. Ito mga kasama ko, pinagbabato ang bahagi kung saan pakiramdam namin ay naroroon ng mga nilalang. Inabot na lamang yun ng madaling araw. Hindi na kami nakatulog. Mantakin nyo, galing pa sa biyahe. Pasmado, pagod, tapos puyat pa. Hindi naman pwedeng baliwalain lamang yon. Hindi din pwedeng tumakbo. Alam nyo kung bakit? Mas magiging matapang ang aswang kapag tinakbuhan. Kung kaya't kinabukasan nun, wala ako sa mood. Naghahanap kami noon ng tindahan. Bumaba kami ng bayan. Napakaanghang ng mga mata ko. Nakakairita ang pawis na pumapatak dito. Para akong lutang sa droga at hindi ko mawari ang pakiramdam ko noon. Pumunta kami noon sa isang tindahan. Nguya-nguya ang tinapay na pagkatigas-tigas na kung tawagin pa ito sa Bisaya. Dinalunggan. Inis na inis ako pero wala akong masisi kundi ang sarili ko. Hindi din pwedeng putulin namin ang pagkakarga doon gawa ng mawawala ng silbi ang lahat. Kung saan ka nagkarga, dun mo dapat tapusin. Dahil kapag lumipat, para kang nagsimula sa umpisa. O hindi naman kaya, hindi ka pagkakalooban ng basbas. Nagkasikuhan pa si Anjo at Melvin. Masama ang titig ng mga ito. Parang gusto akong gulpihin. Hindi naman ako nagsalita nun. Mabuti na lamang at may napakiusapan kami na residente sa lugar na sa bahay niya kami tutuloy ng ilang araw. Yung taong ito, kakilala ng tatay ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mang Buloy. Matandang may karunungan din. Nagtanong kasi kami noon kung may mga albularyo ba sa lugar. Ay naman sa tendero doon sa tindahan. Meron at malapit lang. Ilang distansya lamang ito sa tindahan. Pinuntahan kaagad namin ito at nakilala. Nabahala pa nga si Mang Buloy noon at may aswang palang nagtangka sa amin. Bakit daw hindi muna pumuslit sa bahay niya bago isagawa ang pagdadasal? Hindi ko talaga inaasahan na mapapapunta kami doon at wala din akong alam na may kakilala pala talaga si tatay. Ipinaliwanag kong lahat yung kay Mang Buloy. Sabi niya naman na bukas ang bahay niya sa amin. Kahit doon pa daw kami tumira, ayos lang. Total ay katulad lang daw naman niya kami. Hindi na ako bumalik pa sa bukid na yon. Hindi na ako nagkakarga doon. Dito na lang sa bahay. Mutya naman ang tangan ko. Naku, ang mga aswang dyan, marami nang nabiktima. Kadalasan yung mga dayo, nawawala na lang. Noon pa to, natigil na lang yun na may mga rebelding na mugad. Pero naroroon pa rin yung mga aswang na yan. Nag-aantay ng pagkakataon. Ito naman kasing si Jim ang Buloy dapat sa Bacolod kami. Gaya ng dati. Ewan ko kung anong nakain at pumarito pa. Kahit sinabihan ko ng delikado, mabuti sana kung hindi nagpakalas ng karga Sabat ni Melvin noon. Ayon kay Mang Buloy, sasamahan na lamang daw niya kami. Hindi naman daw siya nagpakalas ng karga. Kaya nakakatiyak siyang makakatulong siya noon.
Sabi ko naman ay mas mabuti kung ganon. Pero abala pa rin sa matanda yon. Baka kasi may pinagkakaabalahan. Huwag kayong mag-alala. Mas maganda kung sumama ako at kahit papano ay maprotektahan ko kayo. Kapag nabuo na yung pagkakarga nyo, gusto nyo tugisin natin yung mga impacto dyan eh. Napangiti ako nun. Sabi ko, yun talagang naiisip ko kasi nga sobrang nabanas talaga ako. Mantakin yung wala kaming pahinga. Pagsapit ng tanghali, bumalik na kami para magkarga ulit. Sa mga puntong ito, mahima-himatay na ako. Sumama na nga si Mang Buloy. Para itong sundalo dahil may mga sandatang dala. Mahabang itak tapos yung dibomba na 22 nakasabit sa balikat. Hindi ko alam kung tatalab ang bala nito sa aswang. Nang makarating kami sa lugar, sinuri ni Mang Buloy yung pinatambayan ng aswang. Pagkabalik nito, ang sabi niya, marami daw. Hindi lang 2 kung hindi posibleng mahigit pa doon. Na siya namang mas lalong nagpakaba sa akin. Oo at naroroon si Mang Buloy. Oo at may langis kami. Pero hindi pa rin garantisadong ligtas kami sa lugar. Kung matalino ang tao, may talino din ang aswang. Nga pala, may iba't ibang uri ng aswang. Pero yung naroroon sa lugar ay isang uri ng kaskasyon. Ang tawag dito sa Tagalog, gabunan. Ewan ko lang pero kaskas ito sa Cebuano at Ilonggo. Para may idea kayo sa kung ano bang postura. Ganito siya. Tao lang ang mga ito. Medyo mahaba ang kasway o kamay. May kukonting balahibo sa dibdib pero makapal ang nasa balikat hanggang dito sa batok. Yung kilay, parang magsasalubong na sa kapal. Tapos yung mata ay purong itim. Hindi ako naniniwala dyan sa pulang mata. Yung dilaw na may pintik na pula, posible. Dahil mata ito ng wakwak at burang. Pero yung pula, para yung nakadroga. Asahan na rin natin sa kaskas ang matutulis na hindi pantay na mga ngipin. Maitim ang kuko nito at medyo mahaba ng konti. Ang nakakatawag pansin sa kanila ay yung samyu na masahol pa sa nabulok na tinabal na parang dumi ng tao noon. Ang katangian nila, akalain mong lumilipad pero naglalakad lang ang mga yon. Bukod kasi sa tinig ng manok, igik ng baboy at butiki, naghuhuni din sila na parang mga ibon nun. Magaling din sa linlang. Kapag malayo ang huni, nasa malapit na yan. Pero may iba ding nasa punto. Kung ano ang huni, yun na yun. Kumbaga, kung nasa malapit talaga. Lalo na kapag agresibo. Kapag mapapadaan naman ito sa isang bahay, maririnig mong parang may agos ng maliit na batis o hindi naman kay parang gripo na umaagas nun. Ganon. Pero umeeko ito. Bantayan niyo ang mga pahiwatig na ito dahil ang maririnig niyo ay aswang talaga. At ito ang nasa lugar pa talaga. Yung kaskas na pagkagaling-galing, lalo na sa larangan ng pambibiktima. Nagsimula kami ng pagkakarga nun. Si Melvin ay nasa itaas ng puno. Si Anjo naman, nakaidipa habang nakahiga sa may batuhan. Pinitensya ang uri ng pagkakarga niya. Ako simple lang. Nakatayo ako. Nakatukod ang kamay sa isang kahoy. Nagmumuni-muni. Pagsapit ng 6:00, luluhod na ako sa lupa at ang bawat talata ng mga dasal, isang hakbang na nakaluhod. Hindi madali gawa ng ang talata ay mahaba. Hindi ito yung tipo ng dasal na parang wala lang dahil kailangan isa puso talaga yon. Si Mang Buloy noon ay nagsisimula ng magsiga. May kung anong iniihaw din siya noon na parang huli niya sa pangangaso. Naaamoy ko yon na talagang nagpakalam ng sikmura ko. Nung malapit ng mag-10:00, biglang sumigaw itong si Mang Buloy.
Hindi ko naman magawang masipat kasi nga mapuputol ang pagdadasal ko noon. Pero batay sa pagsisigaw na yon, tila may tinataboy ito. Hanggang sa narinig ko na parang hinahampas noon ni Mang Buloy ang damo. Sigaw ito ng sigaw na parang naghahamon. Kukonti na lang. Sinisipat ko ang relo noon at may mga 5 minuto pa. Tandang-tanda ko ito. At lalong tandang-tanda ko noon nang dumaing si Mang Buloy. Nakikita ko siya. Nasa bandang unahan ko ito. Tinatamaan ng liwanag mula sa ilaw doon sa may siga. Sapu ni Mang Buloy ang kanyang balikat. Hanggang sa natapos na ako noon. At doon ay kaagad akong kumuha ng pamalo. Mabilis kong sinuot ang matsikorno ko. Pinuntahan ko si Mang Buloy. Nakita ko pang lumundag na si Melvin. Si Anjo naman ay nakasunod sa akin noon. Nang marating ko si Mang Buloy, ang sabi nito, 3 aswang umano ang nasa paligid noon. Malaki yung sugat niya sa balikat. Alalang-alala ako at baka mamatay ito. Sabi ko na nga ba, walang kasiguraduhan kahit may karunungan pa itong si Mang Buloy. Lalo't hindi lang nag-iisa ang nilalang na yon. Siguro, ang nagpapatatag lamang dito ay ang karga sa katawan niya kaya nagtagal yon. Alam ko kasing nakipagbuno talaga si Mang Buloy. Inis na inis ako. Nag-uumapaw ang galit ko nun. Nang makita kong may gumagalaw na damo, dali-dali kong tinungo yon. Sinita ako ni Mang Buloy at ang sabi nito ay wag daw lalampas ako noon sa teritoryong nilagay niya. Pero hindi ako nakinig. Nadala talaga ako sa galit noon. Pagkabungad ko sa mga gumagalaw na damo, nakita ko ang isang kaskas. Nakasuksok pa ang hayop at nakauslilang muka. Pinalo ko ito pero napakabilis nung nakailag at nasunggaban ako pero sinuntok ko ito noon. Wala pa man akong basbas pero baka lang nasa kamao ko kaya kitang-kita ko ang pagsimangot ng mukha ng kaskas na yon. Kumawala ito. Mabilis na gumapang at pumanik pa sa puno. Napakaliksi nun. Kaagad na nakarating yon sa taas na para bang butike. Pinagbabato ko naman yon. Hanggang sa hindi ko alam na may paparating pa pala sa akin. Sinunggaban ako mula sa likuran. Nagpagulong-gulong ako pababa. Dama ko ang pamamanhid ng likuran ko. Napadako ako sa may maliit na batis. Alam ko yon kasi nga nabasa ako na para bang sangi yon. Hindi ko na makita sila Mang Buloy. Naroroon sila sa taas banda. Hindi sumunod. Mabilis akong gumapang at sumuksok sa napakakipot na mga ugat ng kung anong puno. Hanggang sa may sumunggab ulit sa akin nun. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Napakadilim. May tama ako sa likod. May tama pa ako sa may tagiliran. Kinapa ko yung sa tagiliran ko. Kasyang isang daliri ko sa sugat at medyo malalim yon. Namamanid na ang buong katawan ko. Para bang katapusan ko na nun. Nagsisi ako at bakit hindi ako nakinig kay Mang Buloy. Pinilit kong tumakbo. Wala na eh. Hindi na ako makakapanglaban. Lalo pat sobrang dilim talaga. Hindi ko makikita kung saan magmumula ang pag-atake nun. Hanggang sa nakita ko si Anjo. Nasa ibabaw ko ito. May bitbit siyang sulunon. Nagsisisigaw ito at sinasangbit ang pangalan ko. Sumabat ako. Kako, naroroon lamang ako sa baba. Nakita ko si Anjo na kamuntikan pang malaglag sa bangin. Nag-aalala ito. Naghanap ako ng paraan noon at lugar kung saan banda makakaakyat. Hanggang sa may magandang espasyo, gumilid ako sa pangpang at buong lakas akong pumanik nun. Sa kabutiang palad, may nahawakan ako noong mga ugat. Dahilan namang nakaalpas ako sa sangi na yon. Napapaiyak pa ako dahil nararamdaman ko na ang pagdakma ni Anjo sa kamay ko. Hila-hila niya ako. Hanggang sa narinig ko na rin ang boses ni Melvin. Nagmumura ito at sinabing ayos lang daw ba ako.
Napakahayop ko daw at sobrang tigas ng ulo nun. Dapat ay nakinig daw ako kay Mang Buloy. Nang makarating ako sa itaas, dito na ako nakapagpahinga. Ipinasandal ako noon sa may bato. Ginagamot ako ni Anjo. Nakita ko si Mang Buloy. Ayos lang ito. Nakatayo lamang yun habang nakabantay sa lugar. Sabi pa nito, magpapalipas kami hanggang umaga doon. Malayo ang uuwian. Dapat ay manatili kami sa lugar dahil may puder siyang inilagay. Lintik, parang may kung anong atraso tayo at gil yung mga aswang na yun. Papatayin tayo eh. Hayaan nyo, kapag natapos na yung pinagagagawa nyo, tayo naman ang aarangkada. Mga letsing yawang mga aswang yan. Nagpalipas nga kami ng umaga doon. Yung sugat ko sa likod akala ko malala. Galos lang pala ito, pero may pasa. Malakas kasi ang pagkakampas ng kung sinong sumunggab sa likod ko noon. Ang iniinda ko lamang noon ay yung nasa tagiliran ko. Hindi naman umabot hanggang bituka ang butas pero sapat na yun para makaramdam ako ng sobrang sakit. Kinaumagahan, nagpaalam itong si Mang Buloy sa amin. Uuwi daw siya, pero kami, mananatili sa lugar dahil kung sasama daw kami sa kanya, mahihirapan na daw ako makabalik noon lalo pat may sugat ako. Nagtanong naman si Melvin sa kung bakit ganoon ang pasya ng matanda. Kailangan natin ng kasama. Yung anak ko at kaibigan ko ang dadalhin ko dito. Masasayang ang pagkakarga nyo kapag iniwan nyo ang lugar. Ang magandang gawin, paparito kami para bantayan kayo. Lintik talaga mga aswang na yan. Sige na, alis na ako. Magpahinga kayo dito. Walang mangyayari dahil may poder. Magtiwala lamang kayo sa akin. Nanatili nga kami sa napakaliblib na yon. Ganon kasela ng sitwasyon. Kung tutuusin, pwede naman naming itigil ang pagkakarga sa lugar. Kaso baka hindi na kami balikan ng basbas. Lalo na mga kasama ko ay may likas na tahas sa mga yon na dapat alagaan at panatilihin ang konsepto. Sa oras na makukumpleto ang pagkakarga, asahan nyo na ang bagsik nila Anjo at Melvin. Mas malakas pa mga ito sa akin. Bumalik si Mang Buloy tanghali na. May dala itong pagkain at ilang kagamitan. Kasama niya ng sinasabing kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Adok. Maging ang anak ni Mang Buloy na pangalanan nating Jason, naroroon din. Siniyasat pa ng mga ito ang lugar. Kitang-kita ko ang pagiging biyasa nito sa mga marka. Mabilis kong naisip na baka may tanga nito na hindi na kinakailangan ng pakaing dasal, na parang katulad lamang din ni Mang Buloy. Yan ang kaibahan sa tangang mutya na may likas na bisa sa mga tangang gawa lamang ng tao na kinakailangan pang kargahan para magkabisa. Nabanggit naman na sa bahay lang nagkarga si Mang Buloy. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga importante ang magpakahirap pa sa kung saang lupalop makargahan lang ng dasalang tangan at katawan. Karaniwan na ito na may mga karunungan sa lugar ng Leyte at Samar. Alam niyo ba na ang nabanggit na lugar, dito matatagpuan ng napakaraming mutyang hiyas o mutya na may likas na bisa mula sa kalikasan. May pagkakailaba yan. Sa Samar nga ang sentro ng hatak ng kalikasan yung Biringan, na pinamamahayan ng sandamakmak na engkanto, kaya maraming mahihiwagang bagay doon. Gumawa sila Jason at ng tatay nito ng barong. Pulido ito at lahat ng kasangkapan doon lamang din sa lugar kinuha. Bagay na malaki ang pagpapasalamat ko noon, dahil kahit papano may masisilungan malapit sa lugar. Mabilis lang natapos. Pagsapit ng gabi ay tapos na. Ang bubungan ay gawa sa anahaw. Ang papag, kawayan naman na hinakot ni Adok. Nakapagpatuloy kami sa pagdadaos ng karga. Hindi lumalapit ang mga nilalang. Gigil na ako na kapag natapos lang talaga ang pagkakarga. Makakatikim ang mga ito. Aminado akong ganun din ang nararamdaman ng mga kasama ko. Lalo na itong si Anjo. Talagang uubusin namin lahat noon ng mga animal na impakto sa lugar na yon.
Hanggang sa natapos yon, kasabay naman ito ang paggaling ng mga sugat ko. Pansamantalang umuwi kami sa bahay nila Mang Buloy. Doon namin pinagplanuhan ang lahat. Natuwa si Adok dahil umano magiging ligtas na ang lugar, lalo na nang natuklasan niya ang abilidad ng mga kasama ko. Si Anjo, ang tanga nito ay dignom na San Benito. May dignom na bato siya na inukit naman sa Santo Niño. May taas si Anjo. Alam niyan man siguro ang taas, di ba mga kagiliw? Misyon ito na iginawad ng Panginoon. Kumbaga, Virtudes o Divino. May likas na katangian. Pero sa pagdating ng mahal na araw ay kailangan din ng pagkakarga. Ang sabi ng iba, ang mga Divino daw ay hindi na kinakailangan ng pagkakarga dahil may katangian na nga ito. Pero nagkakamali kayo dyan. Dahil ang Divino, gaya ng sinabi ko, ang nagbigay ng tahas sa kanila ay ang Panginoon, na siya namang sasalamin sa isang sugo katulad ni Kristo. Nangumpisal, nililinis ang mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang buhay. Inalay niya ito para sa mga nagkasala, namatay at muling nabuhay, pero sa kamay na ng Ama. Ang pagkabuhay na yon ay panibagong buhay. Para sa tao, kumbaga, ito na yung basbas o blessing nun. Madali lang intindihin. Kumpisal, cleansing, karga, tapos basbas. Mabalik tayo sa kwento. Gayun din si Melvin. May taas din ito. Sobrang lakas ng taas ni Melvin dahil pisikalan ng bisa nun. Tapos may medalyong 7 Angeles ito at meta. Ganun kalalakas ito mga kaibigan ko. Habang ako, walang tahas pero may dugong antingero. Ang gamit ko ay trispiko, 3 omo, at pulang panyo na may mga kataga. Kombinasyon ng malakas na kabal at tagaliwas ang tangan ko. Tapos may mga tigal po ako talandor na may bisa naman kahit papano. Alam ko ito dahil maraming beses ko nang nasubukan. Nung magkasundo ng lahat, dito na napagplanuhan namin kung kailan tutugisin ang mga aswang na yon. Sa susunod na araw daw ito, kailangan naming ipahinga ang sarili kahit papano. Naging ayos lang naman sa amin ni Anjo at Melvin ito dahil matagal pa naman ang pagbalik namin sa Madre de Dios para makipagsubukan. May natirang 1 buwan mahigit pa. Isa pa, pwede ding hindi na kami pumuslit pa doon. Subukan lang naman ang huling yugto eh. Hindi na importante yon. Dahil alam naman namin sa isa't isa noon na nagkaroon na kami ng basbas. Pagsapit ng araw ng nakatakda, parang squad kami noon. Saktong karga, may dalang tapang at tiwala sa sarili. At higit sa lahat ay hindi aatras sa mga usaping aswang. Alam ko namang maging ang sakop ni Mang Buloy ay gayon din. Pero sila lang ang may bitbit na itak nun. Wala naman kasi kaming itak nun. Tsaka hindi na yung kinakailangan pa. Suntukan sa punutan. Patayan akong patayan. Yun ang nasa isip naming tatlo. Gigil na gigil talaga ako sobra. Sabi ko pa, kapag may kaskas o kagaskas, bibira kagad ako nun. Ay na nga, umalis na kami nun. Tandang-tanda kong dapit hapon ito. Natatanaw ko noon ang paglubog ng araw. Gabi kasi namin tutugisin ang mga nilalang. Bakit gabi? Gawa ng mas paborito dahil matatapang ang mga aswang at malalantad sila. Kung may araw ay para din itong mga gagamba na tulog at mahirap hanapin. Oo, at malakas sila sa gabi. Pero ibang usapan na kapag katulad namin ang tutugis sa kanila. Kapag may isang grupo ng may karunungan na katulad lang din ng iba. Nagkataon lang na wala kaming karga pa nung unang bungad gawa ng nagki-cleansing nga kami nun. Pero ngayong buo na, lintik lang ang walang ganti. Kahit tiyanak, hindi ko pa aalpasin nun. Lilinisin talaga namin ang bukiran ng kananga. Noong nakarating kami sa lugar, magkakabuklod pa kami nun. Pero ilang sandali lang,
naghiwalay sa dalawang grupo. At para matimbang ang timpla ng isang grupo, hindi kami nagsamang tatlo. Si Mang Buloy, Anjo at si Jason na magkasama, habang kami naman ni Melvin at Adok sa isang pangkat. Si Anjo ang nagpasya na kumalas siya imbis na si Melvin. Mabilis naman akong sumang-ayon noon gawa ng itong si Anjo ay malakas talaga at magiging timbang ang dalawang grupo. Hindi naman sa pagmamalabis pero alam ko sa sarili ko na mas malakas pa kami kay Mang Buloy, anak nito at si Andok. Sobrang layo talaga ng agwat kong iisipin. So ayun na nga, nagkahiwalay na kami. Bali patungo sa itaas pa ng bundok at magpapang-abot kami noon sa nasabing lugar ni Mang Buloy na posibleng balwarte ng mga aswang. Kasama naman namin ang Adok at alam nito kung saan banda ang lugar na yon. Napapailing na lamang ako sa mga puntong yon. Doon pa lang ako nakaramdam ng walang presensya ng aswang. Mga hayop, napakautak. Kung kailan may mga basbas na kami, talagang doon pa nabahag ang mga yon. Pero hindi yun ang dahilan para hindi ito matugis. Dahil sa pagkakataong yon, sinundan namin ang bakas nila. Kahit madilim yan, ramdam na ramdam namin ang direksyon. Naiisip ko nga noon na baka makarating kami sa mga bahay. Hindi ako nagkamali. Makalipas lamang ng ilang mga oras, pasado 10:00 na nun, nakakita kami ng mangilan-ngilang mga bahay doon. Dito, may naramdaman kaming presensya ng aswang, pero hindi kalakasan. Matik, siguro ay nalaman ng nakatira sa lugar na paparating kami kaya nagtago. Pero alam naming nasa paligid lamang ang mga ito. Gaya ng sinabi ko, matalino din ang aswang. May mga karunungan din to partikular sa pambubulag, pero hindi gaano kalakas kaya mararamdaman pa rin namin. Ayon pa nga kay Melvin, baka may bata pa umano sa lugar. Sumabat naman si Adok. Sabi nito, patayin na rin kahit bata umano. Siguro, subukan mo na nating bigyan ng pagkakataon. Gamutin tapos alisin yung pagiging aswang. Hindi pa naman kapit yung pagiging ganap kung kaya maalis pa yung sumpa eh. Wika ko. Pwede yung naisip mo. Kaskas ay sa dugo talaga yung pagiging aswang eh. Pero pwede itong pigilan habang bata pa. Wala nang nagbigay ng opinyon noon pagkatapos sabihin ni Melvin ito. Ramdam ko na rin sila Mang Buloy. Nasa kabilang banda sila. May kalayuan. Isa-isa naming siniyasat ang mga bahay. Sa unang bungad, may mga tao. Pero ramdam ko sa bahay na meron talagang aswang. Maya-maya ay may binulong sa akin si Melvin. Ayon sa kanya, posibleng asawa ito ng aswang na tao. Tapos yung anak, nagmana sa asawa. Sinuri ko ang mata, ngipin at bunbunan. Tao talaga. 2 babae, isang may edad at isang dalaga. Nasaan na yung kasama niyo dito? Tanong ko. Walang nagsalita sa dalawa. Nakayuko lamang ang mga ito. Gigil na gigil ako na para bang gusto kong saktan. Pero inawat ako nun ni Melvin. Ang sabi nito, wag daw itong papakailaman kasi hindi naman aswang ang mga yon. 4 na bahay lahat ng yon. At yung iba ay walang mga lamang tao. Halatang may nakatira pero parang umalis. Dito na ako nagpakawala noon ng mga Tigalpo. Hanggang sa may umigik noon sa may bandang kakahuyan. Animoy malaking baboy yon. Pinuntahan kaagad nila Melvin at Adok yon. Ako naman ay umikot para salubungin ito. Ito na nga. Naabutan kong patay na ang isang aswang. Tadtad ito ng taga sa katawan. Si Adok ang tumira. Nakita ko siyang kinikiskis sa taluban ng itak. Sabay hamon sa nilalang. Samantalang si Melvin naman ay nakaluhod doon sa gilid ng labi. Dinadasalan niya ang nilalang na para ba siyang pari nun.
Ilang saglit pa. Nagkagaskas sa noon ng paligid. Nawari ba'y galit na galit ang mga aswang. Narinig ko pa ang kakaibang huni na nakakapangilabot. Pero syempre, hindi na ito tatalab sa akin. Walang ano-anong lumapit ako doon sa mga kumakagaskas na yon. At nakita ko ang mabilis na pagpulasan ng mga nilalang. Madilim ang lugar. Wala kaming dalang ilaw pero may banaag ng konti. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Hanggang sa may paparating sa akin. Kalmado lamang ito pero nasa mabangis na anyo. Sinalubong ko yon. Nakipagbuno ako doon na parang suntukang kanto. Hindi nakakapanglaban ng nilalang dahil sa bawat patama ko ay may kasamang tigal po nun. Durog ang mukha nito. Nakakaawa dahil nag-anyong tao yon. Pero para saan pa ang pagkaawang yun kung ito naman ay perwisyo, di ba? Sina Melvin noon ay nagtatakbuhan na. Alam kong may hinahabol ang mga ito. Hindi ko sila sinundan. May tiwala ako sa kanila at alam kong simple lang ang mga aswang para sa mga ito. Nahirapan kami noon. Hindi sa laban kung hindi sa paghagilap. May namatumba. Pero ang bibilis. Habulan talaga na animoy nag-aagawang base yun. Sigawan, pagkabali-bali ng mga maliliit na puno at kalabog. Inabot kami ng madaling araw at ang napatay doon, 3 lang. Ang bilang noon kung hindi ako nagkakamali, nasa 5. Bali may 2 pa. Doon lamang yun sa lugar na yon. Hindi talaga kami tumigil noon. Pagsikat ng araw, inantay namin ang pagbabalik ng mga ito. Pero wala na. Hindi na bumalik pa. Hanggang sa dumating na sila Mang Buloy noon. At dito ay sinabi nilang may napas lang sila pero isa lang. Tumambay kami sa lugar ng buong araw. Wala talaga't hindi na bumalik pa. Sinunog na lamang namin ang mga labi. Tinanggalan muna ng mga tanga yon tapos sinunog ang mga katawan. Yung 2 babae ron, pinaalis namin. Kakoy mamuhay sila ng normal at huwag makisalamuha sa mga aswang. Umalis naman ang mga ito. Siguro natakot paslangin. Pagsapit ulit ng gabi ay wala nang bumalik pa. Ang ginawa na lamang ni Mang Buloy nun, nilagyan niya ng sumpa ang lugar. Hindi na ito matatapakan pa ng aswang dahil ikakamatay o mano lamang nila yon. Naiisip ko pa noong tugisin ng 2 pero naiisip ko din na imposible nang makita ang mga yon gawa ng yung lugar na ito ang baluarte nila at ito lang ang paraan para matugis sila. Kapag lumabas na sa baluarte, mahihirapan kami. Sumunod na araw, umuwi na kami. Sobrang layo. Halos nasa tuktok na kami nun. Kalahating araw ngayong paglalakbay namin bago pa nakakita ng maayos na kalsada. Kahit papano nabawasan ang perwisyo sa lugar. Yung mga aswang na tumakas, hindi na yun babalik pa. Hindi ko alam kung saan nang lupalop ang mga yon nakatira. Ang importante ay hindi na delikado ang bukid noon ng Kananga. Malaking aral sa akin ang lahat ng ito. Ito yung pagiging sobrang kumpiyansa. Gaya ng sinabi ko ay kamuntikan na ako mamatay. Hindi na kami tumuloy pa ng Madre Deos. Diretso uwi na kaagad kami. Mag-aantay pa kami doon ng 1 buwan. Kaso sa Madre Deos ay subukan lang naman ang mangyari. Paalala lang, kung wala talagang karunungan, huwag nyo nang tangkaing labanan pa ang aswang. Manatili sa loob ng bahay at magdasal. Lalong-lalo na't huwag na huwag hahamunin ito. May mga utak bida ba naman tapos kapag nakainom, manghahamon pa. Delikado. Ikakapahamak nyo lang. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Seth. Maraming salamat po.